Yay! Ayon sa kanila, kaya nilang harangin ang suntok gamit ang enerhiya at talunin ang mixed martial arts fighter sa isang tapik lang. Pero dumating ang realidad gamit ang 4 na onsa na guwantes. Ganito ang resulta kapag pantasya ay sumalubong sa realidad. Minsan, ang mga pekeng guro ay hindi lang nabubuhay sa sarili nilang bula. May lakas pa ng loob na dalhin ito sa gym ng isang totoong mandirigma. Ang taong ito ay punong-puno ng kayabangan na lumalabas sa kanyang aura. Pumasok siya sa isang gym ng mixed martial arts na parang bida sa isang pelikula noong dekada 80 at hinamon ang isang mandirigma ng mixed martial arts. Ang hindi niya alam, yung maliit na batang kaharap niya ay hindi basta-bastang baguhan. Si Namfan ay isang professional na mixed martial arts fighter. Nagsimula na ang laban. Ang pekeng guro na mas malaki ay sumugod ng marahas na suntok. Tila nilalabas lahat ng kanyang trauma sa isang bugso. May ilang suntok siyang naipasok pero hindi na tinag si Namfan. Walang ekspresyon o pinsala, parang hinahayaan lang niyang maglaro ito. Now move it. Move now. Hanggang sa sinabi niya, tama na. Isang malinis na suntok sa kanan, direkta sa mukha ng pekeng guro at bumagsak ang tao na parang pinatay ang kanyang wireless na koneksyon. Diba? Bumangon siyang hilo na parang yung itsura ng isang tao kapag nagising sa isang hindi planadong siesta. Doon siya tinapos ni Nam. Isang matinding knockout na nagpatunay kung sino ang tunay na guro. Ang dating pagpapakitang gilas ng ego ay nauwi sa masterclass ng kababaang loob at realidad, na siyang nagtapos sa crash course ng realidad para sa mga pekeng guro. Ang susunod na guro ay hindi lubos na hindi kilala. Si Wang Jianlong ay isang eksperto sa tradisyonal na kung fu, instruktor, aktor sa martial arts, at tagapagtanggol ng sinaunang teknik ng China. Isang Bruce Lee na walang karisma at di epektibo ang mga suntok. Matagal nang sumikat si Wang dahil sa kanyang mga demonstrasyon ng akrobatikong galaw, sipa sa hangin, at eksaheradong posisyon. Pero gusto niyang umangat sa susunod na antas. Noong Setyembre ng 2023, hayagang hinamon ni Wang ang isa sa mga pinakakinatatakutang mandirigma sa mundo, si Buakaw Banchamek. Ang mismong tagawasak mula Thailand, ang lalaking naging dahilan kung bakit nagbago ang mga patakaran ng kickboxing. Isang makinang marahas na may mga bakal na binti at matatalim na siko. Ano ang nangyari nang magsalpukan ng dalawang mundo? Isang di sinasadyang komedya. Sa umpisa pa lang, paikot-ikot nang tumakbo si Wang, nagpapakawala ng sipa at kumikilos na parang nasa pelikula. Nalilito si Buakaw habang pinagmamasdan at pinagtatawanan siya. Tuloy-tuloy ang suntok ni Wang, pero hindi siya pinapansin ni Buakaw. Hanggang sa nagpasya siyang magseryoso at nagsimulang Atacar. ikinulong niya ito sa clinch, hinawakan sa leeg, at binigyan ng tuwid na tuhod sa katawan. Umatras si Wang, nagreklamo at tinaas ang kamay. Tinangka ng referee ituloy ang laban, pero nagsimula nang magdrama si Wang. Humiling siyang baguhin ang mixed martial arts rules, sumigaw, nagtaas ng kamay at inakusahan si Buakaw ng daya. Ang resulta, walang desisyon. Hindi natapos ang laban, pero nawala ang respeto kay Wang. Si Buakaw ay hindi man lang natinag.
Bumati siya, ngumiti at umalis. Samantala, patuloy nagbigay ng impromptu press conference si Wang Saring. Ang walang hawak laban sa sundalo ay kabilang sa mga pinakakatawa-tawang manloloko. Mga nagsasabing kaya nilang pigilan o patumbahin ang tao nang hindi hinahawakan. Nagdesisyon ang gurong ito na ipakita ang kapangyarihan niya sa harap ng sundalo. Nag-umpisa ang palabas na ipinapakita ang kanyang kumpiyansa. Hiniling niya sa sundalo na saktan siya dahil tiwala siyang mapipigilan niya ang mga atake gamit ang purong enerhiya. Here. Tinira niya ang sundalo ng pataksil at ngumiti na para bang may napatunayan. Pero sa ikalawang subok, dumating ang realidad na parang trend. Ang mapagkunwari, nahilo pa rin, ay gustong subukan ulit. At sa pagkakataong ito, ay nakatanggap siya ng totoong buhos ng suntok na nauwi sa kahihiyan sa harap ng lahat. Salamat sa panonood ng video. Nadiskubre niya noong araw na yon na talagang ramdam ang mga suntok. Sa madilim na sulok ng pinakatatawang martial arts, may isang natatanging elite. Sila yung nagsasabing kaya kang pabagsakin nang hindi ka hinahawakan. Isang sigaw, galaw ng kamay, o alon ng chilang, kaya ka na nilang patumbahin. Hindi. At kung hindi ka bumagsak, ibig sabihin hindi ka spiritually aligned. Hindi siya babagsak. Isang guro na halos nakalimutan na pati pangalan at kakayahan ay nagpasya na subukan ang kanyang teknik sa totoong laban. Ang kanyang kalaban, Xu Xiaodong, ang Chinese na mixed martial arts fighter na kilala sa iisang misyon sa buhay. Ilantad ang mga manloloko at talaga namang nagawa niya ito. Dumating ang guro sa laban, suot ang tradisyonal na kasuotan. Kasama ang mga disipulo niyang nagkukunwaring natutumba sa simpleng paggalaw lang ng kanyang kilay. Nagsimula ang laban. Inunat ng guro ang kanyang mga kamay na parang nagpapakawala ng kamehameha. Hindi natinag si Xu Xiaodong. Lumapit siya, sinukat ito, at boom! Isang malakas na suntok sa mukha at bumagsak sa lona ang guro. Nakatanggap siya ng isa pang sunod-sunod na suntok, ngayon ay may totoong lakas. Walang chi, walang mahiwagang enerhiya, puro sakit at bugbog lang. Di umabot sa 30 segundo ang laban at naiwan sa sahig ang ego ng guro pati ang kanyang dinakikitang kapangyarihan. Maaaring dumaloy ang chi, pero ang kamao tumatama talaga. Xu Xiaodong laban kay Peking guro ng Kung Fu. Kilala si Xu Xiaodong bilang ang dakilang manghuhuli ng mga manloloko sa China. Isang mixed martial arts fighter na nagsawa sa mga gurong nag-aangking may sobrenatural na kapangyarihan. Sa isa sa kanyang pinaka-viral na laban, nakalaban niya ang isang sinasabing guro ng Kung Fu. Pagkatunog ng kampana, tumugod agad ang Peking guro na parang baliw, nagpapakawala ng suntok na walang teknik. Kalmado lang si Xu, hinayaan masuntok na parang walang pakialam, parang nang-aasar pa. Sa unang seryosong kombinasyon, malakas na tinamaan ni Xu at nabali ang ilong ng guro. Simula noon, napilitan ng lalaki lumaban na may tape sa mukha, kaya lalo siyang naging katawa-tawa. Nagpatuloy ang laban habang pinahirapan ni Xu ang kalaban sa gusto niya. Pagkatapos, sa isang simpleng mababang sipa, napabagsak niya ito sa lupa. Nagpakasaya pa siya na magpabugbog para lang ipakita kung gaano kawalang silbi ang mga atake ng mapagpanggap.
现在这个徐晓东说你打吧没事儿，后直再来，要打不还手，我给你一腿。 At parang hindi pa sapat, ininsulto pa niya ito ng suntok at ngiti. Hanggang sa napagod siya at tinapos sa tuhod sa tiyan. 脚，哇！ Felix! Lumabas ang guro para magturo ng kung fu ngunit natutunan niyang nababali rin ang ilong. Akala mong natuto na ang mga peking guro? Abangan mo ang round na ito. Si Xu Xiaodong, kilalang baliw na aso ng mixed martial arts sa China, ay sumikat sa pagbubunyag ng mga mapanlinlang na guro ng kung fu. Hanggang sa nakaharap niya si Ding Hao, na sinasabing dakilang guro ng Wing Chun, na may tuwirang linya mula sa estilo ni Ip Man. Felix! Mula sa unang segundo, ang dakilang guro ng Wing Chun, si Ding Hao, ay agad na nagpakawala ng mga suntok sa hangin na para bang nagpapalayas ng lamok. Si Xu Xiaodong, kilala sa pagsiwalat ng Peking martial artist, ay hindi natinag at hinayaang masuntok siya. Tinukso pa niya habang naglalaban sila. Ay! Pero nung nagdesisyon siyang magseryoso, bam! Sunod-sunod na suntok. Boom! Bumagsak si Ding Hao sa lupa. Paulit-ulit pinatumba ni Xu si Ding Hao nang walang hirap. 这是一个旅程啊，指导，抓得牢，抓得牢。 Ang laban ay tila monologo, isang leksyon sa pagpapakumbaba. Boom! Patuloy na niloloko ni Xu siya. Salamat! 了解。 At matatapos na ba ang pambubugbog? Salamat! 好，比赛。 Pero ang pinaka-surreal na bahagi ay darating pa lang. Tabla ang laban ayon sa hurado. Tabla? Nakakita ang mundo ng bugbugan, pero tradisyon ang nakita ng hurado. Dahil sa laban na ito, tanging sining ng kahihiyan ang nirerespeto ng martial arts. Xu Xiaodong laban kay Chen Yong Tai Chi. Ang Tai Chi ay ipinanganak bilang isang panloob na martial art, puno ng filosofiya, malalambot na galaw, at balanse. Pero may ilan na ginawang kalokohan ito, nangangakong kaya nilang talunin ang kahit sino gamit ang mga di nakikitang teknik. Ganyan din ang kaso ni Chen Yong, di umano'y Tai Chi guro na humarap kay Xu Xiaodong. Mas maikli pa sa hikab ang laban. Walang depensa si Chen Yong, wala ring mahika o panloob na enerhiya na nagligtas sa kanya. Mabilis na tapos ang laban kaya tanging kahihiyan ng guro sa kamera ang natandaan. May mga manloloko na nagpapakitang gilas sa harap ng mga pumapalakpak na manonood. Pero ang sinasabing guro ng Tai Chi na ito ay lumampas pa. Direkta siyang pumasok sa gym ni Xu Xiaodong para patunayan ang kanyang pagiging hindi matalo. Hinamon niya ng mayabang ang estudyante ni Xu. At ang nangyari ay isang lubos na kahihiyan. Walang awa ang batang mandirigma. Mula umpisa, binugbog niya ng sunod-sunod na suntok ang guro na halos di na makapagtayo. Aray! Tumahimik ka! Bawat tangka ng depensa ng Tai Chi ay pinagtawanan lang ng mga totoong suntok na nagpayanig sa kanya. Hindi nagtagal ang laban, pero sapat na iyon para gawing malinaw ang lahat. Hindi lang natalo ang mapagpanggap, kundi nakatanggap pa siya ng matinding bugbog sa harap ng lahat sa gym. Nagpunta siya sa dojo para magturo, pero umalis na may libreng suntok. Sinasabi nila na kayang bilhin ng pera ang maraming bagay, pero hindi nito kayang bilhin ang tunay na kakayahan sa pakikipaglaban. Si Yu Kaiyu ang patunay niyan. Tinawag ang sarili bilang maestro ng depensa na walang kontak, itinayo ni Kaiyu ang kanyang kasikatan sa YouTube. Umiiwas siya sa mga suntok na di naman ibinato at sinasabing kaya niyang patigilin ang kahit sino ng eksakto, kahit di pinagpapawisan. Salamat.
Noong Disyembre 2022, nagpasya si Yu na lampasan ang mababagal na tutorial. Tinanggap niyang umakyat sa ring kasama si Manny Pacquiao, ang nag-iisang lalaki na naging kampeyon sa mundo sa 8 magkaibang kategorya. Kahit retirado na siya, malakas pa rin ang Pilipino at gusto pang patunayan ang sarili laban sa mayabang. Mula pa lang unang round, malinaw na hindi ito koreografiya. Si DK ay pinananatili ang distansya at naglalabas ng mababagal, sukat na suntok na parang natatakot. Antonio Pereira has done has been truly sin. He said that he thinks popularity is the same, if not so, in our second frame. We're here at 160. Si Pacquiao naman, nag-e-enjoy naglalaro, sinusukat siya at unti-unting nagsimulang magpakawala ng mabibigat na suntok. Hindi! But for DK, he's seen shot for you. We'll see if Manny decides. DK's so nice. Of Triller Fight Club. Happy holidays to all of you and your family. Good right hook up top by Manny. Let's go, the right hook. Picked up the pace as you pointed out, Sanisa. Couple lefts there. Sa round 2, pinaikutan ni Pacquiao ang kalaban at sunod-sunod siyang sumuntok sa katawan at muka. To prolongate some time, and down goes DKU. Right here we see Manny exploding in and Wala nang naiwan kay DK. Sa 6 na rounds, tinapos siya ni Pacquiao sa technical na knockout kaya napaluhod siya. Will Manny Pacquiao on to do so? Now they are resting, jostling for position. He's going for a single. Binuksan niya ang depensa, tinamaan sa mukha, pinayuko sa hook sa atay, at ipinakita na kulang ang panloob na lakas. Kapag totoong kampeyon ang kaharap mo, Manny driving DK. Oh my God! His technical superiority and glimpses at times of his career. Down go. At kahit na exhibition lang ang laban, totoo ang mga pabagsak. At pati ang mensahe, totoo rin. Walang pake kung gaano katagal ka magmeditasyon. Kasi pati kaluluwa na aabot ng mga hook. Natalo si DK via unanimous decision at ang self-defense niya ay naging knockout. Si Maba Oguo, ang pekeng guro ng Tai Chi. Ang Tai Chi ay ipinanganak sa China bilang isang internal na martial art na nakabase sa mabagal at malalambot na galaw. Ngayon marami ang nagsasanay nito para sa meditasyon at kalusugan. Pero dati ay may mga teknik din ito para sa depensa at kontrol. Habang tumatagal, maraming mapanlinlang ang nagpakitang parang di matatalo ang istilong ito. Pero sa totoong buhay, hindi ito tumatagal laban sa tunay na mandirigma. At sa lahat ng mga mapanlinlang na iyon, ang pinakasikat ay si Maba Oguo, isang matandang nagpakilalang hindi matitinag na guro na nagsasabing kaya niyang talunin ang kahit sino gamit ang kanyang panloob na enerhiya. Naging viral si Ma sa China dahil sa kanyang kumpiyansang ngiti, pangungutya at kayabangan. Isang araw, pumayag siyang lumaban sa amateur mixed martial arts practitioner. Halos nakakatawa ang eksena. Nagsimula na ang laban. Itinaas ni Ma ang mga kamay na parang magpapakita ng kapangyarihan, ngunit ilang segundo lang, tinamaan siya ng malakas na kanan at napabagsak sa sahig. Tinangkang tumayo pero agad siyang tinamaan at bumagsak muli. Pangatlong beses na niyang sinubukan pero ganoon pa rin. Tatlong beses siyang napahiya sa loob ng 30 segundo. Hindi nagtagal ang tapang niya. Ang mga tao ay nagtawanan ng malakas. Kumalat sa buong mundo ang video bilang perpektong halimbawa ng pagsalubong ng pantasya at realidad. Xu Xiaodong versus guro ng Wing Chun. Ang Wing Chun ay klasikong estilo mula Timog China, kilala sa mabilis na kamay, at ang alamat ni Bruce Lee. Pero ang sinasabing guro ng Wing Chun na ito ay wala namang alamat sa kanya. Dahil sa kanyang kumpiyansa na parang hindi matatalo, tinanggap niya ang hamon na makipaglaban kay Xu Xiaodong. Bugbog siya mula umpisa hanggang dulo ni Xu gamit ang mabilis na suntok, mababang sipa at diretso sa mukha.
Hirap na maitaas ng guro ang mga braso. Patuloy siyang tumatanggap ng suntok at natitisod mula gilid hanggang kabila ng ring. 团人冬瓜真正的发挥起了他的任何的还手的机会和时间，我就打近战。 Nakialam na ang referee para itigil ang kahihiyan dahil tapos na ang laban. Isang tunay na mandirigma lang ang dumurog sa isang mapagpanggap. 他没有机会，根本没有时间。停，停，我们看到比赛结束，比赛结束。 Ang Wing Chun na parang sa pelikula ay nauwi sa isang bugbugang parang sa cartoon. Laging natatalo ang Aikido sa Brazilian Jiu-Jitsu. Sa loob ng maraming taon, ang sinasabing gurong ito ng Aikido ay pinaninindigan na mas mataas ang kanyang sining kaysa sa Brazilian Jiu-Jitsu. Sinasabi niya na kaya niyang kontrolin, gawing walang bisa, at pasukuin ang kalaban ng hindi gumagamit ng lakas. Aikido is better than Brazilian Jiu-Jitsu. Hindi matatalo ang Aikido, Brazilian Jiu-Jitsu. Aikido, Brazilian Jiu-Jitsu, hindi matatalong Aikido. Hanggang sa may totoong mandirigma ng Jiu-Jitsu na hamunin siya sa laban. Aikido teaches you to neutralize the threat as quickly as possible, to reduce damage, to stay off the ground. Aikido, when properly trained, has more of the requisite material to survive a real-life altercation than BJJ does. At ang sumunod ay isang mabilisang leksyon ng Realidad. Aikido. Isa itong technical na massacre. Halos hindi na makahinga ang guro ng Aikido at sa huli, napilitan siyang sumuko. Magkaiba ang galaw ng pulso sa pagtakas mula sa totoong mandirigma. Isipin mong pagkatapos mapahiya kay Xu Xiaodong, matututo na ng leksyon si Ding Hao. Pero hindi. Buong kumpiyansa ng guro ng Wing Chun kahit hindi ganoon ang luhikan niya. Sa pagkakataong ito, nagpasya siyang hamunin ang isang mandirigma ng Muay Thai. Oo, ang parehong sining na nagsasanay gamit ang mga siko, tuhod at kayang magbasag ng tadyang na parang tuyong sanga. Tumagal lang ng mahigit 1 minuto ang laban at iyon ay dahil naging mabait ang referee. Sinubukan ni Ding Hao na gamitin ang mga karaniwan niyang mahiwagang suntok habang tinatanggap ang malalakas na suntok at siko. Salamat sa panonood! Pagkatapos, sinipa siya ng kalaban sa ulo. Boom! Bumagsak si Ding Hao na parang tabla, tuluyang na-knockout at nawalan ng malay. Walang pangungutya o tawanan, isang katawan lang ang nakahandusay sa lona at tunog ng ego na bumabagsak. Sabi nila ang pangalawang pagkakataon ay para matuto. Pero ngayon, isa lang itong paalala ng realidad. Si Rukila Ampo, kampeon ng torneo K1, kilala sa kanyang bilis, eksaktong galaw, at sa pagsipa na kayang magpatay ng ilaw sa poste. Tinanggap ng kanyang kalaban, isang sinasabing maestro ng tradisyonal na kung fu. Ang laban dahil tiwala siya sa kanyang sinaunang karunungan. Pero iba ang nangyari sa aktwal. Mula sa unang segundo, ginawa siyang human punching bag ni Rukila. Suntok, kombinasyon, sipa, lahat ay tumatama ng malinis. Uy, sige lang. Diyan lumalabas ang sikreto ng Peking guro. Taluhin ang suntok sa mukha. Oh, literal. May mga pagkakataong para siyang inflatable na manika na natutumba pero di bumabagsak, paikot-ikot na parang hinahanap ang labasan ng ring. Ang tanging nagligtas sa kanya ay ang kampana. Bagamat, sa totoo lang, mas naging marangal sana kung na-knockout na lang siya.
Isa na namang libreng aral sa realidad mula sa world champion, patunay na ang movie-style kung fu ay di gumagana sa totoong ring. Ang peking guro ng Aikido. Ang Aikido ay isang Japanese martial art na nilikha noong ika-20 siglo. Tumutok ito sa self-defense, paggamit ng lakas ng kalaban, pag-iwas sa atake, at paggamit ng joint lock at projection. Nakasalalay ito sa pagkakaisa at kontrol, hindi sa karahasan. Pero, gaya ng dati, may mga guro na sumira rito, ibinenta ito na parang ito ay isang ganap na kapangyarihan laban sa kahit sinong kalaban. Yan ang sinapit ng di umano'y guro na nakipaglaban sa Turkish na manlalaban. Pumasok siyang kumpiyansa, tila kontrolado niya ang lahat at hindi kailangan manuntok. Pero ang realidad ay tumagal lang ng mas mababa pa sa isang buntong hininga. Pinabagsak siya ng Turkish, sinupil siya at napasuko siya sa loob lang ng ilang segundo. Salamat sa panonood. Ang lalaking nagpakilalang di matatalo, na kayang mangibabaw sa simpleng galaw, ay naging parang punching bag na lang sa ensayo. Ang kanyang dignidad lang ang nahulog sa sahig. Ang no-touch laban sa totoong mandirigma. Isa pang guro ang nag-aangking kaya mag-knockout ng hindi humahawak. Nag-oorganisa siya ng eksibisyon kung saan napapabagsak niya ang mga estudyante sa simpleng galaw ng kamay. May mga subtitle, isinalin ni Jane Coyle. Jane Coyle! Parang may kapangyarihan siya kaya sinasamba siya ng mga tagasunod niya. Pero isang araw, may totoong mandirigma na humamon sa kanya sa harap ng mga kamera. Mabilis na nakita ang pagkakaiba. Tinaas ng huwad na guro ang kamay, sinubok ilabas ang enerhiya, ngunit walang nangyari. Nagdesisyon ang mandirigma na magseryoso. Ilang malilinis na suntok at mabilis na kombinasyon, natapos ang manloloko sa sahig na di makadepensa. Ilang segundong pambubugbog lang ang nagwasak sa lahat ng ilusyon. Ang matagal niyang ipinagbenta bilang mahika ay napatunayang kung ano talaga ito. Isang panlilin lang. Nawala ang kanyang di nakikitang kapangyarihan sa unang suntok pa lang. Real Jilong laban kay Yasuhiro Kido. Sumikat ang pangalan ni Jilong sa buong mundo dahil sa kanyang imahe bilang isang mongheng Shaolin. Ang kanyang estilo ay hindi tulad ng isang teknikal na mandirigma, kundi parang isang showman na nagpapapalo, tinitiis ang matitinding parusa, at patuloy na sumusugod na parang walang nangyayari. But he just waits and says, "Give me your best shot," and he has plenty of them. Still he comes. Sumikat siya online dahil sa laban nila ni Buakaw Banchamek. Mga digma ang nagbigay sa kanya ng respeto dahil sa tibay niya. Umabot pa siya sa puntong nanalo sa isa sa mga laban na yun, na lalo pang nagpatibay sa alamat ng kanyang katatagan. Ding Shi. 要知道，虽然是泰拳手，波够小腿打出，记住右手拳，后摆拳，两个人换拳，后摆拳，前摆拳。场比赛我需要一个真正的 Palakpakan, iron. 胜利。 Bumagsak ang kanyang pagpapanggap nang makaharap niya si Yasuhiro Kido. Sa laban na iyon, sinubukan ni Ilong gawin ang nakasanayan niya. Tiisin ang mga suntok, ipakita na hindi siya matitinag. 一龙还是穿了他的陈悟康瑜呢，是2014年这3年 Crush 连续3届冠。陈悟康瑜入行已经是20。 Hindi pumatol si Kido sa laro. Nanatili siyang may distansya at naghintay ng tamang oras. 双腿站架距离很开呀、哦，到25负27 KO 啊，
演过电影，演过《美国队长2》冬兵。哎，这滑倒他为什么转头去看一下？好容易被对手。 Unang round pa lang, nakita na niya ang butas. Isang brutal na sipa sa ulo, direkta sa mukha ni Hilong, ang nagpatumba sa kanya ng walang malay. 对手一个飞膝就有可能。哎，高扫提头，一龙转身拳，哎，慌了高扫啊！真的。 Natapos ang laban sa loob lamang ng ilang minuto. Bigo ng husto ang estratehiyang tiisin ang lahat. Noong araw na iyon, natuklasan ni Hilong na gaano ka man katibay, palaging may suntok na kayang magpabagsak sa'yo. Ang diskarte niya ay tumanggap ng mga suntok hanggang sa natanggap niya ang huli. Ang Peking mongheng Shaolin. Sa mahabang panahon, ang Shaolin ay konektado sa mistisismong pandigma. Ang mga tunay na mongheng Shaolin ay kilala sa kanilang matinding disiplina, matinding pagsasanay at pagsasama ng espiritualidad sa tradisyonal na sining ng pakikidigma. Imposibleng mga talon, lakas ng katawan at isip at tibay sa sakit. Para sa marami, parang superhero ang isang mongheng Shaolin. Pero hindi ito totoong monghe kundi nagkukunwari lang. Akala niya magagamit niya ang titulong iyon para sumikat. Tulad ng dati, sinubukan niyang patunayan ang pagiging di matalo laban sa isang tunay na mixed martial arts mandirigma. Ang resulta ay isang agarang kapalpakan. Mula pa lang sa simula, pumasok ang Peking monghe sa ring na may mga teatrikal na postura, sobrang paghinga at mayabang na dating. Hindi nagpatumpik-tumpik ang mixed martial arts na mandirigma. Isang kombinasyon ng diretso sa mukha ang nagpabagsak sa kanya at ilang saglit lang, nasa sahig na siya, tinatanggap ang mga suntok ng walang laban. Walang mahiwagang teknik, walang akrobatikong sipa, at lalong wala ring sobrang lakas ng resistensya. Sa huli, ang kanyang karunungan sa Shaolin ay nauwi lang sa pagkatutong humalik sa lona sa loob ng ilang segundo.